Ay, magandang gabi. Ito naman, mag-task force limbas tayo. May nalilimbas na naman tayo ng titiradurin. At ang ating titiradurin yung hepe ng Highway Patrol Group ng Task Force Limbas. Napakabalahura talaga. Sobra na, napakatindi na talaga ang lahat ng mga opisyal natin sa korupsyon. Hindi na nahihiya, sobrang kapal. May sa flood control, ng mga congressman, mga ididulos na mga sa pulis naman, marami din na mga lintek na kurakot ito. Ito, ititiradurin natin. Isang hepe ng pulis. Matindi. Talagang kailan ba tayo magbabago? Ang mga congressman, number 1 na kawatan. Ito naman, yung mga pulis, mga kawatan din, sumusunod sila. Kumbaga ba, ang katwiran mga congressman nga, nagnanakaw tayo pa kaya? Parang ganun po ang kwento. So, pakinggan natin po itong nangyari na nagsampa. Ang tauhan ng hepe ng Task Force Limbas na yung naghabol ng mga karnaper ay nagsasampa ng kaso sa Dapolcom laban sa kanilang hepe sa pagtatanggap ng suhol ng 7 milyon mula sa kanilang hinuli. Yung hinuli nila, gusto palabasin ng kanilang hepe na walang kasalanan. Palabasin pa. At inaayos na maayos ang kanyang kaso. Kumbaga ng imbento pa ng mga diskarte ng mga para mawala ang ebidensya. So obstruction of justice ka ginagawa nitong hiping ito. Pakinggan natin yung mga nagsampa na mga nagreklamo ng mga tauhan niya. Ito po sila. Buti na lang mga tauhan niya, mga strict, hindi natatakot. Sana ganito na tuloy-tuloy ng mga pulis natin. Kagaya ba sa pulis diyan sa dinalupihan? Ayaw sampahin. Hindi daw civil case daw. Nahuli na nga nila na nagsudsod. At ang kasalanan ay grave coercion. Sinudsod yung mga pananim ng mga magsasaka dyan sa dinalupihan. Sa barangay Pinulot ay pinakawalan, hindi pa hinuli ng pulis. Matindi talaga ng mga iba na talaga may pera, no? Si Elmer C. tsaka Lagcolt Laguna Corporation. Akalain mo may ebidensya na natalo sa kaso ang nangagaw ng lupa. Ibig sabihin, wala silang karapatan mangagaw ng lupa. At kanilang sinudsod, nahuli na ng pulis sa reaksyon ng 911, kaya pasalamat ako kay General Torres sa kanyang 911. Napakabilis ng reaksyon. Pagkatapos doon, ay hindi man hinuli. Ano ba ito? Susulat ako kay General Torres sa kanto. Ite-text ko na lang. Official letter ko, ipapadala ko sa kanya. Itong total nakuha ko na naman pangalan ng pulis. So, ito, binlag ko pa kanina yan. Pero ito naman, ang tatalakay natin yung pulis naman na makapal ang mukha. Itong Colonel na to, si Colonel Estolano. Ilabas natin ang kanyang mga magiting na mga tauhan na nagreklamo laban sa kanya. Ito po ay ehemplo kung gaano katindi ang ating lipunan ngayon, ang ating pamahalaan ngayon. Ganito po katindi. Wala ka ng sinasanto, wala sinisino, lahat puro kabatan. Ito po yan. Sa Napolcom upang uhumbingi at ihabla ang kami po ay pumarito sa Napolcom upang uhumbingi at ihabla ang isang police colonel na naging CEO namin sa Special Operation Division ng Highway Patrol sa Camp Crame. Kami po ay hinabla ng aming CEO sa ombudsman dahil lang sa isang pagtrabaho namin ng tama para po sa isang tunay na serbisyo. Huwag nang masamain ha. Inaayos natin ang pagkakaintindihan ng kung ano man yan nangyari dyan. Ito ang team leader. Mabait na bata to. Pag-dismiss mo na yung pag-dismiss, wala nang titani. Ito ang video ng pakikipag-inuman ni Colonel Romel Estolano sa nahuling suspect na si JJ Javier. Sa video, tila pinag-uusapan kung paano ipinadidismiss ang kaso laban kay Javier. Ayon kay Police Senior Master Sergeant Aladin Orale, si Javier ay nahuli nila sa Parañaque noong June 13.
dahil sa paggamit ng blinker at walang plaka sa likod ng sasakyan. Wala rin umano itong maipakitang ORCR. Nakuha din umano sa mamahaling SUV ni Javier ang baril at C4 na isang uri ng pampasabog. Ito ay sapat na dahilan para sampahan nila ito ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law at Republic Act 9516 o Illegal Possession of Explosives. Ngunit, pinagalitan umano sila ni Colonel Estolano sa ginawang paghuli at pagsasampa ng kaso laban kay Javier. Pinagalitan niya pa nga ako eh. Sabi nung una na, sabi niya, sino bang CEO mo? Nung malaman niya na si JJ, sabi ko, ikaw sir, bakit ka nag-operate? Hindi ko alam. Hindi sir, nagpaalam ako sa chief mobile ko, sabi ko. At that time, ng April, sige, sabi niya. Nagpaalam ka pala, sige. Asan si JJ sir? Nandun sa Invest, sabi ko. Kinukuha ng affidavit. Tapos doon na siya pumunta ko doon. Kinuha niya si Estolano, pinapunta niya sa loob ng opisina niya. Sinabi pa ni Orale, sinampahan sila ni Estolano ng kaso sa ombudsman dahil sa paghuli kay Javier. Kinasuhan po kami ng grave misconduct, mispisans, arbitrary detention. Yun po ang kinaso niya sa amin. Dahil daw sa mali naming pag-aresto kay JJ Javier. Sabi niya na inaresto namin siya tungkol sa warrant of arrest ni JJ. Tapos sa pag-incriminate sa kanila sa paghuli namin, in-incriminate daw namin si JJ. Yun ang sinampa niya. Tapos sinasabi niya na yung kasama ko na nasa mobile, hindi daw kasali ng SOD. Samantala, member po yan ng SOD. Kaya naman, nagpasaklolo na sa National Police Commission sina Orale at 4 pang pulis para sampahan din ng kasong administratibo sa Estolano dahil sa umano'y pagtanggap ng 7 milyong pisong suhol mula kay Javier. 2 milyong piso aniya para masiguro ang dismissal sa kaso. 4 na milyon para humina ang isinampang kaso na RA 10591 at RA 9516 at 1 milyon naman para sa special treatment. Yan po si JJ Javier yung nakaitim na may eyeglass, parang wala lang. Pero arrested na namin po siya dyan. Parang wala din siya pusas, wala siyang damit na na-arrested dahil siya po sa pagtrato ni Colonel Estolano sa VIP treatment. Mayroon pa pong isang video clip dyan. Ayan po si nakuha ng video si Estolano na nagdidikta sa investigador namin. Ang Napolcom, bibigyan ng pagkakataon si Estolano na idepensa ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsusumite ng counter affidavit. Nag-file po sila ng kaso laban kay Colonel Estolano. Yung pong kanilang complaint ay evaluate po ng ating Inspection, Monitoring and Investigation Service o IMIS. After which, kung meron pong kailangan pa po mag-progress, papasugutin po yung si Colonel Estolano, i-evaluate huli ng IMIS. Kung feeling ho nila dapat po talagang tumuloy pa yung kaso, sila po maaari mag-file ng formal charge sa ating Legal Affairs Service. Nauna nang sinabi ng HPG na si Javier ay kilalang scammer na gumagamit ng pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So, yan ang yan po yung yung hinuli ng mga tauhan ng HPG, tapos sila pa ang yayariin ng kanilang boss. So magandang gabi, Amel Motit Talib. Alaikum assalam. Sa Raha Sulaiman ito. Roman 54. Sa Mindanao State University, Marawi, kung saan ako gumraduate. Okay. Yung kay Judge, regards kay Judge. So ito po, ang tingnan natin ang kwento nito. Ayon po ito sa report. Ang title sa report ng dyaryo na People's Journal Tonight kung saan ako ay dati ay editor, ito sabi nila, ex-HPG official, ikinanta ng mga tauhan, piking taga Malacanang pinoprotektahan. Sabi, isang dating hepe ng Special Operations Division, Task Force Limbas, ng Philippine National Police Highway Patrol Group, ang inaakusahan ng pagtanggap ng 7 million bilang suhol upang protektahan ang isang negosyanteng inaresto noong June 13 dahil sa nagpakilalang opisyal ng Malacanang
na kaanak ni First Lady Lisa Araneta Marcos. So, kumbaga, talagang mayroon pala itong mga sindikato, no? So, anyway, sinabi, ang nasabing colonel ay tinanggal na sa kanyang pwesto ni General Sigon bilang hepe ng SOD Task Force Limbas at inilipat sa HPG Personal Holding and Administration Unit. Ayon kay HPG Director Brigadier General William Sigon, hindi agad nakunan ng pahayag ang nasabing opisyal kaugnay ng mga paratang na isinampa laban sa kanya ng kanyang mga dating tauhan. Noong Biyernes, 5 sa mga kasapi ng Special Operation Division Task Force Limbas ang nagsampa ng reklamo laban kay Estolano. Nakasuhan nila ito ng hindi nararapat na asal bilang pulis at hiniling ang agarang pagtanggal sa kanya sa serbisyo. Ayon kay Napolcom Vice Chairman Rafael Vicente Arcalinisan, hinabi ng mga operatiba na ang nasabing opisyal umano ay tumanggap ng hindi bababa sa 7 milyon na suhol upang protektahan ang isang arestadong akusado at manipulahin ang mga kasong kriminal na isinampa laban dito noong Hunyo 13. Ang mga nagreklamong pulis din umano ang siyang dumakip sa akusado na sa kanyang 47 at sa kanyang 47 anyos na kasama matapos silang mahuli sa paggamit ng illegal blinker sa isang sasakyan sa Parañaque City. Sa kanilang kotse, nakompiska ang isang Glock 19 semi-automatic pistol, ilang bala, mga bulletproof vest at isang C4 plastic explosive. Sa isinagawang record check, napag-alaman din na ang akusado ay may kasalukuyang warrant of arrest. Matapos ang pagsusuri ng mga taga-usig, napatunayang may probable cause para kasuhan ang akusado sa ilalim ng batas ng illegal possession of firearms and exclusive. Ngunit ayon sa mga nagreklamo, sa halip na suportahan ang kaso, iniligtas ng dating HPG official ang nasabing akusado mula sa pananagutan at parusahan ang mga tauhang tumangging sumunod sa kanyang utos. Batay sa kanyang sinumpang salaysay, sinabi ng mga pulis na ang abogado ng nasabing akusado ang umano'y tagapamagitan ng 3 major na suhol. Unang suhol ay 2 milyon para sa pagpawalang bisa ng unang kaso. 1 milyon ang pangalawang suhol para sa special treatment na hindi sila ikukulong sa loob ng presinto o sa loob ng kanilang opisina. Kabilang ang pansamantalang paglaya ng akusado at 4 na milyon upang pahinain ang kaso may kaugnayan sa baril at pampasabog sa pamamagitan ng pagtatago ng ebidensya, partikular ang C4 explosive. Dagdag pa ng mga pulis, nagharap pa ng ganitong kaso ang dating SPG official laban sa kanila matapos, ibig sabihin, ay pinalabas niya, may kasalanan mga tauhan niya, kinasuhan pa niya sa ombudsman. So kaya napilitan na rin ng mga tauhan niya, kasuhan din siya sa Napolcom. So nanawagan ng mga complainant ng agarang patas at malalim na investigasyon at sinabing pagtatanggal sa nasabing dating HPG official ay mahalaga upang maibalik ang mga integridad at tiwala ng publiko sa PNP. Samantala, ang akusado ay nakusahan din dati ng nagpakilalang undersecretary sa Office of the President. So inakusahan din siya dati na nagpakunwari siya na official sa Malacanang. Ang dalawang suspek ay inaresto noong Hunyo 13. Higit 1 taon matapos humahuli rin ang isa sa kanila noong nakaraang taon na kasong pangungutong ng 5 milyon sa isang negosyante. Ayon kay Ambassador Marcos Lacanilaw, Special Envoy for Transnational Crime, ang isa sa mga suspek ay kabilang sa 3 lalaki na inaresto ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Pasay City matapos bantaan ang isang negosyante na ipapasara ang kanilang emission testing center kung hindi magbibigay ng hinihinging halaga na kapag piyasa
ang suspect na matapos ang naturang insidente noong Marso, nahuli rin sila ng mga nagreklamong pulis dahil sa illegal na paggamit ng blinker. So mga extortionist pala talaga ito. So lumalabas na ang mali dito po yung hepe nila na nagbibigay protection. So hanggang diyan lang muna, no, ipinapakita natin na talagang ang gobyerno natin ngayon ay puno ng mga tiwali na mga tao na kung maglalabag sa batas ay walang pakundangan, walang pakialam. Kaya kagaya po nito sa yung hepe na yan. So, ganito na ba talaga, BBM, ikaw walang kwenta mo, napakahina mo na presidente. Dahil dito po sa iyong ginawa ay naipakita lamang na wala talagang kwenta, wala patunguhan itong ating bansa nito sa ginagawa mo to. BBM? Ang hina mo talaga. Ngayon, sino ba talaga ang dapat sisihin sa flood control projects? Walang ibang sisihin diyan, BBM. Huwag mo sisihin ang mga congressman mo kasi ikaw ay tinotolerate mo, hinayaan mo sila sa iyong pinsan na tambaluslos. Singit dito, singit doon ng kanilang mga so anong inyong mga kanilang flood control projects, tapos ito pa nagmamayabang itong kasi halatado na konektado ito kay Lisa Araneta Marcos, itong nahuli na ito. Napanggap kasi kamag-anak ni Lisa. So ganito po yung BBM na sa iyo po ang lahat ng problema. Bakit? Una-una, bakit mo hinayaan, hindi mo inusisa ang mga budget? Binito mo sana, binura mo na sana. Hindi mo na sana pinayagan yon. Bakit mo pinayagan? Ikaw may kasalanan nito, BBM, tapos iyak-iyak ka ngayon, ituturo mo. At bakit mo ituturo? Kasi nakikita mo na bumagsak ng iyong rating. Ito nang ginagawang pamamaraan. Tapos bahala na mga tauhan mo na sumagot sa kanilang mga kahungkagan. Hugas kamay ka. You are the number 1 Poncio Pilato in the Philippines right now. Matindi ka talaga, BBM. Nung una, natuwa ako sa'yo, pero lumalabas na ikaw rin sa dami, nakalusot lahat. Paano nakalusot yan mga flood control projects na yan? Tapos marami pang guni-guni lang, hindi ghost projects, hindi nagawa. Tapos nakasingil na. Ang dami-dami, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi mahigit 100. Tapos lumalabas yung pinost mo sa website mo, isumbong mo sa Pangulo, marami ang hindi nasama diyan na mga kontrata na hindi nabayaran pero hindi pa nagawa. Marami ang hindi mo nilagay diyan. Bakit? Bakit yung iba hindi mo nilagay diyan? May pinoprotektahan ka ba? May tinitingnan? May tinititigan? Anong klase? So, wala na talaga po pag-asa itong bansa natin ito. Magpatuloy pa ito, may 2 taon pa siya. May 2 taon pa na lukuhan na kagaya nito. O bahala na kayo dyan, mag-shout out na lang ako. Total, ako hindi naman ako tatrabaho sa gobyerno, pero darating ang araw, mahirapan tayo kakain ito. Gusto mo ayuda lang lahat. Gagastos ka ng pera ng hanggang 13 billion para makapagbenta ka ng 20 pesos na bigas, 1 kilo. Yan ang peking ekonomiya. Panluloko na ekonomiya. Uy, kunwari ka pa, galit na galit. Kunwari ka pa, sabihin mo sa mga kakampi mo, kunwari lang yun, ako nagagalit. Pero, binigyan kanila ng kita, hinatian kanila. Galit na galit si Atty. Bombit Abad kaklase mo ito sa Lasal Green Hills Ay, nako. Si Pastor Rodi Rabi, alam mo na kung ano ibig sabihin. Mga pulis ninyo, gumagawa ng ganon, sapagkat hindi natatakot, protektado ninyo. Romel Garcia, magandang gabi po. Doc Toto, Ben Reclamador, Crisaldo Boral Astor, good evening po, Attorney Toto. Argo, Argo tama host, BBM weak leader. Ben Reclamador, kasabot yung HPG, baka siya pa ang leader ng group. Kasi ginagamit ang pangalan ni Lisa Araneta Marcos. Ibig sabihin, bata nila ni BBM to.
Ito ang mga nahuli. Tapos pinoprotektahan ng hipi nila. Kinasuhan pa sa ombudsman ang mga taong humuli. Kita mo yan, kagaguhan yan. O si BBM rin ang nag-approve ng budget. Ikaw nag-approve ng budget, tama yun. Ba't inapprovehan mo in the first place to begin with? Naku. O hanggang dyan lang muna siguro tayo. Darating ang araw, hindi na tayo makabili ng candy.